Good day mga kauntan, welcome back to our channel. Pasensya na, ngayon lang tayo nakapagparamdam dahil kailangan nating mag-focus do sa ating training. And awa ng Diyos, natapos na natin, no? Natapos siya nung Biyernes. Sabado, Linggo, wala masyadong ganap hindi tayo nakapag-vlog. Bali ngayon, Lunes dito, nandito tayo sa Jamaica, sa Queens, New York. Pupunta tayo dun sa ating internship, yung ating OJT. Hinahantay natin yung bus Q111 papunta ng Rosedale. Bali, imimit natin yung ating unang pasyente ngayon, no? Para dito sa ating internship. Sana maging maayos. Dahil tawag dito, 4 na oras lang yung internship natin for today. Pagkatapos ito, aantayin natin yung ating certificate galing doon sa school, tapos ipapasa natin sa agency, tsaka tayo maghahantay ng ating bagong assignment. Ngayon, umaga dito, napaka-busy ng kalye. Yan, pasa tayo, papunta Rosedale. This stop is on Avenue and Carson. Okay mga kahuntan, nakababa na tayo ng bus. Hanapin natin yung bahay ng ating pasyente. Since na building yon, malamang nandito yung sa building dito sa harap. So, hanapin natin yung address niya. Tapos pagka nakita natin, ayun, tatawag na tayo sa training school, so, para ipalam sa kanila na nakarating na tayo. Kaya ayan, first day natin ng training, ng internship. 1 day lang naman to, 4 hours. Sana maging mabunga, sana maging maayos, at sana mabait yung pasyente. Tara, samahan nyo. Ayan, dyan natin nahanapin yung bahay niya. Alin, isa sa mga unit na yan ang bahay niya. Hanapin natin yung address. Tawid na tayo. Hanapin natin ang address niya. Sana madali natin makakita para makatawag ka agad tayo sa training school. Nakakaligaw, makakauntahan dahil pare-pareho yung building, pare-pareho din yung number. Nakalagay ito sa address is letter C. Pero pagdating natin dito, yung mga building, numbers ang nakalagay. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Sabi nila wala daw letter C. So, magtatanong-tanong tayo, mga kahuntahan. Sana makita natin kaagad dahil mahirap malit. Siyempre, ayaw natin ng pangit na feedback sa akin. Kaya hanapin natin siya, mga kauntahan. Pare-pareho kasi building oh.
palibot oh. Pare-pareho siya. Hanapin natin. Sana makita natin agad. Maganda naman yung area. No, malinis. Hanapin lang natin yung building number. Hindi na kailangan natin makita yung building number. 139-36. Ang laki ng park na to. O, dito masarap pag-jogging, tsaka may standby pagka maganda ang weather. No, kahit wala pang dahon. Pagka nag-spring, yan, makikita niya, sisibo na yung mga dahon yan. Galing kasi tayo sa winter eh. O, kaya wala pa masyadong dahon. Yung mga puno. 2,000 years later. Yan, mga kauntahan, hinahanap pa rin natin. Dahil napakalaki nitong building complex na ito. No, ang hirap, iba mga pintuan, walang number. Nagtanong tayo, itinuro tayo to sa site na yon. Pagdating natin doon, tanong ulit tayo. Sabi hindi doon yun, dito sa kabilang site. So up to na, hinahanap pa rin natin, mga kauntahan. Sana makita natin as soon as possible. Dahil yun nga, kailangan natin tawagan pa yung ating training school. Problema, pa natin nakikita yung building. Saan kaya yun? As usual, hindi na magumagana si Google Map tsaka si Waze. Iba-ibang address na tinuturo sa atin. Ay, page in Google, i-update nyo yan, ha? Pero issue na, sobra. Turn right onto 130th Avenue. Ito naman, 130th Avenue na. Ayan, nakita na natin mga kawantahan. Mali yung address na binigay sa atin na school. Binigay nila is 163-36. Ang hinaharap natin is 63-39. No, tinawagan natin yung pasyente, buti sumagot. O kaya balitaan ko kayo mga kawantahan. Dito na tayo. May building, mahaba-haba. Bali, ano to, co-op. Hanapin natin yung elevator. One hour later. Okay guys, lalabas tayo. No, dahil pundido yung bumbilya ng ating pasyente. Kailangan natin siya tulungan doon. No, bibili tayo ng bumbilya dahil madilim doon sa kanyang unit. Siyempre, iniiwasan natin yung ma-aksidente siya, madapa. At pasensya na pala, hindi tayo nakakapag-vlog doon sa loob ng unit dahil siyempre bawal. Hindi po pwede yun dahil binibigyan natin ng privacy yung pasyente. At medyo may kasukalan. May kasukalan yung dito. Yung unit ng pasyente. No, kaya nag-imis-imis tayo.
nilinis natin yung unit niya kahit papaano para yung mga po pwede niya matapakan, pwede siya matalisod, eh hindi niya matapakan. Kala ko kung ano yung nakita ko sa labas, kala ko malaki ipon. Di pala. Ayan, lalabas tayo, bili tayo bumbilya. Ayan guys, nakalabas na tayo, no? Bibili tayo ng bumbilya. Hindi ko alam kung saan meron, pero maghahanap tayo. Kasi madilim doon sa unit ng pasyente natin, eh baka mamaya madapa siya. Kaya kailangan natin humanap ng bumbilya. Tutulungan natin siya doon. Papalitan natin bumbilya bago tayo umalis mamaya. Tapos papaliguan din natin yung pasyente. Dahil ano ba sabihin, mukhang hindi siya naliligo. So kailangan natin siya paliguan bago tayo umalis. Ayun, kung sa intersection mo may mga tindahan to, baka makabili tayo ng bumbilya. Yun, doon tayo pupunta sa intersection na yun. Siguro mga ano rin, mga 10 minutes walk din. Galing doon sa building ng pasyente natin. Tapos pagkabili natin ng bumbilya, babalik tayo sa laundry para kunin naman yung ano niya, yung mga damit ang nilaban. Sasalang natin sa dryer. Sana may makita tayo dito ng tindahan. Kapit tayo. Ito sa Walgreens baka meron. Ayan, tabi ito tayo. Dito naman marami namang convenience store na malapit, na marami namang establishments na makakainan. Kaya di tayo masyado problema. Katulad yan, may malapit na Walgreens, baka meron. Kaya pala, salamat daw sa mga bago nating subscriber. Hayaan nyo, sisikapin natin madalas tayo makapag-upload. Pasensya na, medyo maingay. Nasa tabing kalsada kasi tayo. Ayan, para makita nyo yung araw-araw na ginagawa natin dito sa New York bilang isang caregiver. Malamig pa rin. No, kaya so dati doble-doble. Meron tayong t-shirt, meron tayong thermal shirt, tapos yung ating scrub shirt, tapos jacket. Pupunta sa Walgreens Pharmacy. Usually naman meron sila dyan eh. Tara, samahan nyo ako. Okay guys, nakabili na tayo ng bumbilya, no? Hindi na tayo kumuha ng bag dahil may extra charge pa pagka may bag. Bitbitin na lang natin, 1 piraso lang naman to. Yun nga lang, ang pinadala sa atin ng pasyente natin, $10. Ang presyo ng bumbilya, 4 na piraso, $19.59. So paluwal tayo ng $9.59. So iyan na natin dahil kawawa naman yung matanda. Mukhang wala na rin siyang pera. So, makikita nyo naman dito sa ano sa tinitira niya. Actually hindi naman sa tawag dito sa dinadaw natin sila, pero etong area nung pasyente natin ano to, pabahay ng gobyerno, no, libre yan. Kumbaga sa atin parang tenement. Sa may Moriones, sa Tondo. Yan, parang gano'n yung area nila rito.
Although maayos naman yung building, pero yung mga unit talagang ano, hindi mo siya matatawag na maayos. No, yung labas niya maayos, yung pinaka-lobby. Pero yung pinaka-loob mismo ng unit, maano siya, marumi, tapos maraming sira, maraming ipis. No, syempre isasama natin sa chart natin yun, sa report. Hindi natin po pwedeng pabayaan na ganun yung kalagayan ng matanda. Kasi usually, yung mga ganyan, mga ipis-ipis, daga-daga, marami siyang po pwede makuha ang sakit dyan. Sa daga po pwede siya magka-leptospirosis. Sa ipis, mga langaw-langaw, typhoid fever, pwede siya makakuha dyan. No, kaya isasama natin sa charting natin yan para pag nag-report tayo doon sa supervisor, malaman nila yung kalagayan ng matanda rito. Tatawid tayo sa kabilang karsada, kapalik doon sa building niya. Kaya dinala natin yung resibo kasi baka kami hanapan tayo ng sukli eh. Di ba? Wala na sukli. Yan, dito sa mga building complex na yan. Maganda siyang tingnan sa labas. Saka yung hallway niya maganda. Pero doon sa mga unit, hindi siya ganun kaayos. Tara. Time check, pasado alas 12 na. Bilisan na natin. Dahil pagdating doon, gagayak naman tayo ng lunch niya. Nakakita ko daw, magkita-kita ulit tayo mamaya. Doon sa laundry area. Pagbaba natin. Sasalang tayo sa dryer. Alright, so mga kaunta, nakasalak sa dryer yung ating labada. Meron pa tayong 5 minutes no, na aantayin. Tapos na rin nating paliguan yung pasyente. No, habang nasa dryer ng labada, pinaliguan na natin. Pagbalik natin, galing dun sa Walgreens. Dahil nga, bumili tayo ng bumbilya. Nakapag-lunch na rin siya. Very thankful yung pasyente natin. Dahil sabi niya sa lahat daw na napunta sa kanya, iilan, no, hindi lang man tayo, iilan yung talagang nagmalasakit sa kanya. Iba raw upo lang daw magse-cellphone, no, hindi raw mapuknat sa cellphone. Tayo hindi rin tayo cellphone doon sa loob dahil nga bawal, no. Kahit doon sa laundry dapat magbablog ako kanina doon sa laundry area, kaso may matandang babae na tiga rito. Tinanong ako, tiga rito ko ba sa building? Sabi ko hindi, huwag kang mag-video dito, bawal. So hindi tayo nag-video. Kaya pasensya lang mga kahuntahan, no, kung medyo bitin yung ating vlog, pero yan ang ating ganap sa ngayon. Malis tayo ng Ridgewood kanina, mga bandang na oras ba? Alas 7, pasado alas 7 na yata nakalis tayo. Tapos dumating nga tayo dito sa Jamaica kanina. No, inantay natin yung Q111 na bus papunta rito. Tapos hinanap natin yung building nung pasyente natin. Mahirap talaga hanapin dahil mali yung address na binigay sa atin ng school. Ako. Bali hanggang alas 2 lang tayo ng hapon dito. Tapos bago tayo umalis dito sa building, tatawag tayo sa training school para ipalam sa kanila. Tapos na yung ating internship. Kung pagka magka-clock out tayo, kasi nag-clock out tayo sa kanila kanina ng alas 10 ng umaga. So meron pa tayong approximately 3 minutes, no, bago matuyo yung ating nilalaban. Tapos ititiglok natin yon. Tapos sakayat ulit tayo sa taas. At tawag dito, mag-iimis-imis pa rin tayo kung ano yung maililigpit natin doon bago tayo umalis ng alas 2 ng hapon. Sa bahay na tayo magla-lunch para makamenos. No, may baon naman akong tinapay, tubig, tsaka saging. Talagang ganun.
Higpit mo na lang sinturon dahil hanggang ngayon pecha di peligro pa. Ay nga pala, gusto kong kunin yung pagkakataon na to, no? Maraming salamat kay kumparing tunay Efren Apostol. Ayan, kay Maring Erlinda Valencia sa inyong paayuda. No, malaking tulong 'yan. Thank you very much. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa channel natin, please subscribe kay Kuis Mike TV Official. No, si KMTV po ito. Ito yung bago natin channel. Okay, baka masarap ang kwentuhan natin. Bumalik to tayo. Baka tuyo na yun. Magtitiklo pa tayo mga kaunta. Tara, let's go! 2,000 years later. Okay mga boss, tapos na ang ating internship. Alas 2 na ng hapon. Oo. Nakapaglikpit pa tayo ng konti doon sa bahay. Tapos nagpaalam tayo doon sa ating pasyente. Mabait naman yung ating pasyente. Very cooperative, kaya hindi tayo nahirapan. Malinaw pa yung kanyang isip. Yun nga lang, medyo may problema sa kanyang paglakad kasi nagkaroon siya ng hip replacement. Nakakaawa rin kasi mag-isa lang siya doon sa bahay. Wala siyang ginawa kundi kumanta ng mga gospel songs. At bago tayo umalis doon sa unit niya, pinag-pray over niya pa tayo. Tapos sabi niya sa akin, Michael, alam mo yung number ko. Pagka kailangan mo ng kausap, tawag ka lang. So ayan, palabas na tayo dito sa unit. At tayo kakain muna ng saging tsaka tubig. Medyo gutom na rin si KMTV. Let's go! Ayan, basta tayo mga kahuntahan, no? Pauwi na tayo sa Richwood. Tapos tayo ating internship. No, natawagan natin yung ating training school. Sabi nila, magantay daw tayo ng 8 to 10 business days bago natin makuha yung certificate. Kaya maghahanap po na tayo ng part-time habang naghahantay tayo. Kita-kita tayo sa apartment.